Hi listeners! Isa na namang kapanapanabik na kwento ang inyong mapapakinggan ngayon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Malaking suporta ito sa amin at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami at mas di kalidad na content para sa inyong lahat. Maraming salamat at simulan na natin ang ating kwento. Umupo na kayo, mag-relax, at ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwentong tiyak na magdadala sa inyo ng iba't ibang emosyon. Hi, ako si Anton, 25 years old. Single dad ako. Meron akong 5 taong gulang na anak na babae. Ang pangalan niya ay Misty at siya ang buong mundo ko. Nabuntis ko ang ex-girlfriend ko nung 20 years old pa lang ako. Bata pa kami noon. Marami kaming pangarap at akala ko siya na ang babaeng makakasama ko habang buhay. 3 taon din kaming nagsama bilang isang pamilya. Hindi man kami kasal, ginawa ko ang lahat para mabigyan sila ng maayos na buhay. Pero isang araw, gumuho ang lahat. Hindi ko akalaing ang taong pinagkakatiwalaan ko ang siya ring dudurog sa puso ko. Nahuli ko siyang nakikipagbimbangan sa ibang lalaki. Sa sarili pa naming inuupahang bahay. Parang tumigil ang mundo ko sa nakita ko. Sobrang galit na galit ako. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Halos mapatay ko silang dalawa sa sobrang sakit at galit na naramdaman ko. Mabuti na lang at may mga taong nakapigil sa akin kung hindi baka nasa kulungan na ako ngayon. Ang mas masakit pa, pagkatapos ng lahat, mas pinili niya yung lalaking kabit niya. Iniwan niya kami. Iniwan niya ang sarili niyang anak para sumama sa ibang lalaki. At ako ang naiwan para buuin ang pamilyang siya mismo ang sumira. Simula noon, ako na ang tumayong nanay at tatay ni Misty. Hindi naging madali ang pagiging single dad. Maraming gabing umiiyak ako kapag tulog na si Misty. Hindi dahil nagsisisi akong siya ang anak ko, kundi dahil natatakot akong baka hindi sapat ang kaya kong ibigay bilang isang ama. Pero sa tuwing yayakapin niya ako at sasabihing, I love you, Daddy, nawawala lahat ng pagod ko. Si Misty ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban sa buhay. Siya ang nagpapaalala sa akin na kahit iniwan kami ng taong dapat sana'y kasama namin, hindi ibig sabihin noon na wala na kaming karapatang maging masaya. At simula nang mangyari ang lahat, isinumpa ko sa sarili ko na hinding-hindi ko hahayaang maramdaman ng anak ko na kulang siya sa pagmamahal. Kahit ako na lang mag-isa ang lumaban para sa aming dalawa. Buti na lang, nandyan si Mama. Siya ang nag-aalaga kay Misty kapag nasa trabaho ako. Malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil kung wala siya, hindi ko alam kung paano ko mababalanse ang pagiging ama at ang paghahanap buhay. Kaya doble ang sipag ko sa trabaho. Lahat ng overtime, tinatanggap ko. Kahit pagod na ako, iniisip ko na lang na bawat oras na nagtatrabaho ako ay para sa kinabukasan ng anak ko. Ayokong maranasan ni Misty ang hirap na naranasan ko noon. Gusto kong lumaki siyang kumpleto sa pagmamahal at hindi kailanman mag-alala kung saan kami kukuha ng panggastos sa susunod na araw. Isa akong data analyst sa isang kumpanya sa Ortigas. 5 taon na rin ako sa kumpanyang iyon. Maayos ang trabaho at sapat ang kinikita ko para mabigyan ng komportabling buhay ang anak ko at masuportahan si Mama. Hindi man marangya ang buhay namin, masasabi kong sapat ito. Nababayaran ko ang lahat ng bills, na ibibili ko si Misty ng mga kailangan niya sa school, at paminsan-minsan na itatabi ko rin siya ng ipon para sa magiging kinabukasan niya. Lahat ng ginagawa ko ngayon ay hindi na para sa sarili ko, para na kay Misty. Siya ang dahilan kung bakit, kahit pagod, bumabangon pa rin ako araw-araw. Siya ang inspirasyon ko para magsumikap at maging mas mabuting tao. At ipinangako ko sa sarili ko na hanggat kaya ko, hinding-hindi ko siya pababayaan. Habang lumalaki si Misty, lalo ring lumalaki ang mga gastusin namin. Mas marami na siyang pangangailangan. Gatas, vitamins, damit, sapatos, at syempre, ang regular niyang check-up.
Gusto ko ring makapag-ipon para sa magiging kinabukasan niya. Doon ko na-realize na hindi na sapat ang kinikita ko sa dati kong trabaho. Kaya kahit komportable na ako roon at mababait ang mga katrabaho ko, nagdesisyon akong maghanap ng mas malaking oportunidad. Hindi naging madali ang paghahanap. Madaming companies ang pinag-applyan ko. Dumaan ako sa iba't ibang interviews at technical exams. Hanggang sa isang araw, may isang kumpanya sa BGC na tumawag sa akin. Halos doble ang salary offer nila kumpara sa dati kong trabaho. Hindi na ako nagdalawang isip. I grabbed the opportunity. Hindi lang yun para sa sarili ko. Para iyon kay Misty. Ngayon, ang unang araw ko sa bago kong kumpanya na matatagpuan sa BGC. Habang nakatingin ako sa napakataas na gusali sa harap ko, hindi ko maiwasang kabahan. Bagong opisina, bagong mga katrabaho, bagong simula. Huminga ako ng malalim bago pumasok sa lobby. Kaya mo to, Anton. Mahina akong sabi sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa loob ng gusaling iyon. Hindi ko rin alam na sa kumpanyang ito, may isang taong darating at unti-unting babago sa buhay naming mag-ama. Ikaw ba si Anton? Tanong ng isang matangkad na lalaki habang papalapit sa akin pagkapasok ko pa lang sa office. Yes, sir. Magalang kong sagot. Ngumiti siya at iniabot ang kamay niya sa akin para makipagkilala. I'm Axel. I'll be your manager here. Nice to meet you. Sabi niya habang nakalingiti. Agad ko rin siyang kinamayan. Nice to meet you too, Sir Axel. Sagot ko. Good. Follow me. Tumango ako at agad na sumunod sa kanya. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang ilibot ang tingin ko sa buong opisina. Malawak ang workspace, modern ang interior, at tahimik ang mga empleyado habang abala sa kani-kanilang trabaho. Halatang profesional ang environment kumpara sa dati kong kumpanya. Makalipas ang ilang segundo ng paglalakad, huminto kami sa harap ng isang workstation. May nakahandang laptop, dalawang malalaking monitor, ergonomic na upuan, at ilang office supplies na maayos na nakaayos sa mesa. This will be your workstation, sabi ni Sir Axel. Bahagya akong napangiti. Ang ganda ng setup, bulong ko sa isip ko. Pagkatapos ay itinuro niya ang lalaking nakaupo sa katabing desk. Abala ito sa pagtatype sa laptop, pero agad ding tumingin sa amin nang makita niya kami ni Sir Axel. And that's Ryan. He'll be the one to train you and guide you through our processes. Sabi niya. Napangiti ako at bahagyang yumuko bilang pagbati at paggalang. Hi! Nice to meet you. Sabi ko. Nice to meet you. Nakangiting sabi ni Ryan. Ryan, ikaw na bahala sa kanya, ha? Sabi ni Sir Axel. Sure, sagot ni Ryan. Sige. Iiwanan ko na kayo at meron pa akong meeting. Anton, lumapit ka lang sa akin kung may concern ka or if may kailangan ka, sabi ni Sir Axel. Sige po, sagot ko. Nag-umpisa ang training namin ni Ryan at doon ko mas nakita kung gaano siya kadetalye magturo. Okay, Anton. Bilang data analyst, hindi lang basta pagtingin sa data ang gagawin mo. Kailangan marunong kang magbasa ng kwento sa likod ng numbers. Sabi niya habang nakaturo sa screen ko. Tumango ako habang nakatutok sa monitor. First, data cleaning. Ito yung pinaka-basic pero pinaka-importanting part. Kahit gaano kaganda ang analysis mo, kung mali ang data mo, mali rin ang magiging resulta. Sabi niya, tapos pinakita niya sa akin kung paano mag-check ng missing values, duplicates, at inconsistencies sa dataset. Magaling magturo si Ryan. Kahit 5 taon na ang experience ko, may mga bagay pa rin akong hindi alam. Pero kaunti na lang ang itinuro niya sa akin dahil halos kabisado ko na ang karamihan. Ang tinuro na lang niya ay ang mismong work process namin. Pagkatapos ng training ko, pinakilala naman nila ako sa iba ko pang mga kasama sa trabaho at mga ka-team. 5 lang kami sa department dahil ang iba kong teammate ay naka-work from home at assigned sa international accounts.
Doon ko lang na-realize kung gaano kalaki ang kumpanyang napasukan ko. Lumipas ang 1 linggo ko sa bago kong work at masasabi kong okay naman ang environment. Dati, natatakot pa akong lumipat ng company kasi baka hindi ko magustuhan o baka toxic ang management. Pero hindi naman pala. Sometimes, all it really takes is the courage to take a risk. Because stepping out of your comfort zone can lead you to better opportunities, growth, and a future you never imagined possible. At lumilipas ang mga araw, nagiging close na rin ako sa mga bagong kasama ko sa work, lalo na kay Ryan. Pare, sabay na tayo mag-lunch. Hintayin mo na ako, sabi niya habang tinatapos ang iba niyang tasks. Sige, saan tayo kakain? Hindi ko gusto yung ulam sa pantry, sagot ko. Sa labas na lang, sabi niya. May nakita ako na bagong bukas na chicken. Inasal na kainan. Malapit lang sa kanto. Gusto mo try natin doon? Mukhang masarap, sabi ko. Sige, ikaw bahala. Sagot niya. Halos kaedad ko lang din si Ryan. 27 na siya at 2 taon lang ang agwat namin. Isa siyang breadwinner sa pamilya nila. Masasabi kong maaasahan talaga siya, hindi lang bilang katrabaho, kundi bilang kaibigan. Tahimik lang si Ryan dito sa office. Hindi siya pala kausap at medyo sikat siya sa building dahil maraming nagkakagusto sa kanya. Gwapo, matangkad, matangos ang ilong at very manly. Pero deadma lang siya sa mga tao, kaya yung iba medyo ilang lumapit sa kanya dahil akala nila suplado siya. Pero nang makilala ko na siya, hindi naman pala at noong una, inakala ko rin na suplado siya. Pero mabait siya. Nang matapos ni Ryan ang mga pending tasks niya, naglakad na kami palabas ng building at kumain sa isang chicken inasal na bagong bukas lang. Pagkatapos naming kumain, nagpasama ako sa kanya sa mall dahil malapit lang ito. Bibilan ko kasi ng toys ang anak ko na si Misty. Pare, ito baka magustuhan ng anak mo, sabi ni Ryan habang hawak-hawak ang isang teddy bear na mukhang nakakatakot. Grabe ka naman ang pangit niyan, sagot ko sabay tawa. Ang cute kaya nito, biro niya habang natatawa rin. Tulungan mo na lang akong maghanap. Yung medyo girly na toys, sabi ko, habang tumitingin-tingin kami sa paligid ng store. Maya-maya, kung ano-ano na ang sinasuggest niya, at pareho kaming natatawa sa mga pinipili niya. Paminsan-minsan, napapatingin ako kay Ryan habang naghahanap kami ng toys. Ang cute niyang tingnan. Parang bata kong umasta. Pagkatapos ng ilang minuto naming paghahanap, may nakita rin akong bagay na siguradong magugustuhan ni Misty. Kaya iyon na ang binili ko. Pagkatapos, bumalik na kaming dalawa ni Ryan sa office. Habang naglalakad kami, nakaakbay sa akin si Ryan. Parang wala lang sa kanya pero hindi ko maiwasang mailang ng kaunti. Tahimik lang kaming dalawa. Pero may kakaibang gaan sa pakiramdam ko habang magkasabay kaming naglalakad pabalik. Pagdating namin sa office, tumunganga na lang kaming dalawa dahil tapos na namin lahat ng gagawin at naghihintay na lang ng uwian. Sakto pa na day off na bukas, kaya wala na ring iniisip na deadlines. Pare, busy ka ba? May gagawin ka ba later? Biglang tanong ni Ryan habang nakasandal sa upuan niya. Wala naman. Bakit? Sagot ko habang nakatingin sa kanya. Samahan mo ako. Inom tayo. Kahit ilang bucket lang. Sabi niya. Napaisip ako sandali. Matagal na rin mula noong huli akong uminom. At kadalasan, inuuwi ko agad ang oras ko kay Misty. Pero dahil day off naman kinabukasan, at minsan lang din ako yayain ni Ryan, parang gusto ko ring sumama. Sige, pero saglit lang ha. Sagot ko habang bahagyang napapangiti. Sige, ilang bucket lang naman, sagot niya. Mabilis lumipas ang oras at hindi namin namalayan na out na pala namin. Abala lang kami sa kwentuhan at kung ano-ano nung kalokohan habang nagpapalipas ng oras. Kaya bigla na lang kaming natauhan nang mapansin naming nagsisimula nang mag-uwian ang ibang empleyado. Uy, uwian na pala, sabi ni Ryan habang tumitingin sa oras.
Napatingin din ako sa relo ko at napailing. Oo nga no, hindi ko napansin, sagot ko. Nag-ayos na kami ng mga gamit namin at sabay na tumayo. Habang naglalakad palabas ng office, ramdam ko pa rin yung gaan ng pakiramdam ko. Parang ang bilis lang ng lahat, pero okay lang. Nag-book kami ng taxi papunta sa isang bar sa Mandaluyong. Habang nasa biyahe, tahimik lang kami. Parehong nakatingin sa labas ng bintana, parang nagpapahinga muna sa ingay ng buong araw. Pagdating namin sa bar, medyo marami na agad ang tao. Friday kasi, at walang pasok kinabukasan, kaya halatang naglalabasan ang mga gustong mag-relax. Rinig na rinig ang malakas na tugtog, halong tawanan at usapan ng iba't ibang grupo. Makukulay ang ilaw at puno ng energy ang paligid. Pumasok kami sa isang mini room na may video okay. Sakto lang ang laki para sa aming dalawa. Medyo mahina na ang ilaw sa loob, pero sapat para makita yung screen at yung mesa sa gitna. Umorder kami ng mga pulutan at ilang bucket ng beer, tapos nagsimula na kaming uminom. Mahirap ba maging single dad pare? Tanong ni Ryan, habang hawak yung baso na meron alak. Oo, sobra. Hindi lang sa pagod eh. Minsan sa isip din. Kailangan mong gampanan lahat. Tatay ka na, nanay ka pa. Lahat ng desisyon, ikaw lang. Lahat ng problema, ikaw lang din sasalo. Sagot ko, sabay higop ng beer. Napabuntong hininga ako bago nagpatuloy sa pagsasalita. May mga araw na okay lang, kaya ko. Pero may mga gabi na mapapaisip ka kung sapat ba yung ginagawa mo. Kung napapasaya mo ba anak mo, kung may kulang ba. Kaya ikaw, wag ka muna mag-aasawa. Enjoy ka muna sa pagiging single mo. Sabi ko, ayaw ko nga magkaroon ng anak. Natatakot ako. Kasi di ba lumaki ako sa broken family. Natatakot ako na kapag nag-asawa ako, matulad kami kila mama at papa na naghiwalay tapos yung mga anak namin yung magdudusa. Sagot niya. Bakit ka matatakot? Kung matino ka naman. Alam mo, na-realize ko na sobrang importante na pipiliin mo ng mabuti yung taong makakasama mo habang buhay. Because love isn't just about feelings. It's about responsibility, choices, and consequences. The wrong person can drain you, break you, and even affect the kind of life you build. Not just for yourself, but for your child too. Sagot ko. Wow, ang lalim no na. Nag-i-English ka na. Kapag lasing talaga, napapa-English na, sabi ni Ryan habang natatawa. Natawa na rin ako at napailing. Ikaw nga biglang philosopher, biro ko. Medyo hindi na rin namin namamalayan na nakailang bucket na pala kami at may tama na kami ng alak na 2. Hindi na rin namin namamalayan na nakailang bucket na pala kami at may tama na kami ng alak na 2. Mas naging magaan ang usapan. Kung ano-ano na lang ang napag-uusapan namin. Minsan seryoso, minsan puro kalokohan. Paminsan-minsan, napapakanta ulit si Ryan kahit wala sa tono. At ako naman, sumasabay na rin kahit tumatawa. Habang tumatagal, parang mas nagiging komportable kami sa isa't isa. Yung tipong wala nang hiyaan. Kwento dito, kwento doon, hanggang sa hindi na namin napapansin yung oras. Hanggang sa nagdesisyon na kaming umuwi ni Ryan kasi sobrang lasing na kami. Medyo hilo na rin ako at ramdam ko na bumibigat na ang katawan ko. Siya naman, tahimik na lang pero halatang tinatamaan na rin ng sobra sa alak. Sinubukan naming mag-book ng masasakyan pero hirap na hirap kami, walang available at yung iba matagal ang waiting time. Ilang beses kaming nag-try pero wala pa rin. Pare, hindi ko na kaya. Parang matutumba na ako. Gusto ko nang mahiga. Sabi ni Ryan. Ako nga din. Gusto ko nang mahiga. Sabi ko. Gusto mo mag-check-in na lang tayo? Bukas na tayo umuwi ng maaga. Sabi niya. Sige. Sagot ko. Pumayag na rin ako. Wala na rin naman kaming choice. Kaya nagdesisyon kaming mag-check-in muna sa Bermuda Hotel sa Mandaluyong. Pagdating namin sa Bermuda, halos hindi na kami makapagsalita sa sobrang pagod at hilo. Pagkapasok pa lang sa kwarto,
Agad naming binagsak ang mga katawan namin sa kama. Hindi na namin nagawang magpalit man lang ng damit. Basta na lang kaming nahiga. Parehong ubos na ang energy. Saglit kong sinulyapan si Ryan. Mahimbing na agad ang tulog niya. Parang isang iglap lang. Napangiti ako ng bahagya bago ko ipinikit ang mga mata ko. Hindi ko na rin namalayan kung kailan ako tuluyang nakatulog. Hindi ko alam pero bigla na lang akong nagising dahil meron parang basang laway yung bumabalot sa private part ko. Dahan-dahan kong minulat ang mata ko at nakita ko si Ryan na ginujubo ako. Nagulat siya nang makita niyang gising na ako, kaya napaatras siya. Sorry, sorry, sabi niya, halatang nagpanik siya. Medyo nahihilo pa ako at ramdam ko pa rin ang tama ng alak. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya, parang sinusubukang intindihin kung anong nangyayari. Pero sa halip na magsalita, parang nawalan din ako ng kontrol. Nagiinit yung pakiramdam ko. At sa hindi ko maipaliwanag na emosyon, hinila ko siya palapit sa akin at hinalikan ko siya. Saglit siyang natigilan, parang hindi rin niya inaasahan ang ginawa ko. Ako rin mismo, hindi ko maintindihan kung bakit ko nagawa yun. Parang kusang gumalaw ang katawan ko bago pa makahabol ang isip ko. Pagkatapos ko siyang halikan, napatingin ako sa kanya at nagsalita. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Mahina akong sabi. Tapos lumapit sa akin si Ryan at hinalikan din ako. Ang bilis ng pangyayari. At meron nangyari sa amin na dalawa. Nung una ayaw ko, pero napilit niya ako. Binutom niya ako. Pagkatapos ng nangyari na yun, kapwa kami natahimik ni Ryan. Ramdam ko agad ang hiya sa sarili ko. Yung tipong hindi mo alam kung paano sisimulan ng sasabihin. Ilang segundo kaming walang imikan tapos nagsalita ako. Pari, lasing lang tayo. Wala dapat makaalam nito, sabi ko. Tumango lang siya. Oo, tama ka, sagot niya. Nilihim namin ang nangyari sa amin at hindi na namin yung pinag-usapan. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napapansin ko sa sarili ko na parang hinahanap-hanap ko yun. Yung pakiramdam, yung lapit namin sa isa't isa. Sinubukan kong baliwalain, pero may mga pagkakataon na bumabalik talaga sa isip ko. Hanggang sa dumating sa punto na naulit-ulit. Paminsan-minsan, nagkikita kami sa mga lugar na tahimik at pribado, malayo sa mga taong nakakakilala sa amin. Doon, mas nagiging malapit kami sa isa't isa, kahit alam naming pareho na komplikado at hindi dapat. Nagbe-bembang pa rin kaming dalawa. Habang tumatagal na ginagawa namin na bembangan ni Ryan, mas lalo ko siyang hinahanap-hanap. Hindi lang yung mga sandaling magkasama kami, kundi pati siya mismo. Unti-unti, mas naging close kaming dalawa. Hindi na lang basta katrabaho o kaibigan. Parang may mas malalim ng koneksyon na nabubuo sa pagitan namin. Yung tipong, kahit hindi magsalita, nagkakaintindihan kami. Mas dumalas ang pag-uusap namin. Hindi lang sa trabaho, kundi pati sa mga personal na bagay. Mga kwento sa buhay, mga takot, mga pangarap. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko siyang nakikilala at mas lalo rin akong naakit sa kanya. Hanggang sa dumating sa punto na nag-confess si Ryan ng nararamdaman niya sa akin. Pare, hindi ko alam. First time ko maramdaman to. First time ko rin mapunta sa ganitong sitwasyon. Halos lahat ng naging experience ko sa bembang at sa love ay puro sa babae. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hinahanap-hanap kita. Gusto kitang laging kasama. Gusto kita lagi kabembangan. And I think I'm in love with you, sabi niya. Natigilan ako sa mga sinabi niya. Hindi ko agad alam kung anong isasagot. Pero sa loob-loob ko, alam kong pareho kami ng nararamdaman. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Ako din. Hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko. Pero pareho tayo. Hinahanap-hanap din kita. At gusto kitang laging kasama. Sagot ko. So it means, mahal mo din ba ako? Tanong niya. Oo, I think mahal na kita. Kung hindi pagmamahal ang nararamdaman ko sa'yo, hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta ang alam ko lang,
Kulang yung araw ko kapag hindi kita nakakausap at kasama, sabi ko. At simula ng araw na yun, naging kami na ni Ryan. Naging boyfriend ko siya at naging boyfriend niya ako. Walang nakakaalam sa relasyon naming dalawa dahil hindi pa kami handa na ipagsigawan sa mundo kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Kaya sa ngayon, sa amin na lang muna ang lahat. Tinuring din ni Ryan si Misty na parang sarili niyang anak. Sa bawat kilos niya, sa pag-aalaga, sa pag-aalala, at sa simpleng paglalaan ng oras, ramdam ko kung gaano niya tinanggap ang sitwasyon ko. Natatakot lang ako kasi kapag lumaki na si Misty at marunong nang umintindi, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya kung bakit dalawa ang tatay niya at kung bakit dalawang lalaki ang nagmamahalan. Pero ayoko munang isipin yon. Hindi ko pa rin sigurado kung si Ryan na ang makakasama ko habang buhay. Pero sana siya na ang forever ko. Pero ang mahalaga na ngayon, mahal namin ang isa't isa. In the end, I realized something I never expected to learn from all of this. Life doesn't always come in the form we were taught to accept. Sometimes, it arrives in ways that confuse us, challenge us, and even scare us. I never imagined I would be here, loving someone I wasn't supposed to, building a life that others might question, and carrying both happiness and fear at the same time. But here's one thing I now understand clearly. Choosing to love someone of the same gender is not a mistake. It is not something to be ashamed of. And it is not something that needs to be fixed. Love, in its purest form, is about connection, respect, and truth. And when it's real, it deserves to exist, no matter what form it takes. To anyone reading this, know that love is not always simple, and it will never be free from pain. There will be moments of doubt, guilt, and uncertainty. There will be nights when you question yourself and days when you feel like the world might not understand you. That's part of the journey. So whoever you choose to love, no matter who they are, don't be afraid to accept it, even if it's new to you. Sometimes, love comes in ways we don't expect. And that doesn't make it wrong. It makes it real. Love is universal. It has no limits, no fixed rules, and no single form. It exists in many ways and all of them are valid. Love is not about rules. It's about understanding yourself, accepting your feelings, and having the courage to be true to who you are. Kung nakaabot kayo hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Malaking inspirasyon ito para patuloy pa naming pagandahin at paghusayan ang mga kwentong hatid namin sa inyo. Huwag din kayong mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin ninyo kung ano ang mga nagustuhan ninyo, kung ano ang maaari pa naming pagbutihin, at kung anong klaseng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. At para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at behind the scenes ng aming content, i-follow ninyo kami sa X, Instagram, TikTok, Facebook, at YouTube sa @The Vibe is Unfiltered. Huwag ding kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Dito lang sa The Vibe is Unfiltered.